Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Naranasan mo na ba yung iniwanan ka ng isang taong inaasahan mong hindi ka iiwanan? Masakit, di ba? Meron akong kilala na deboto ng Poong Nazareno. Ngayong araw na ito ay kapistahan ng Poong Nazareno. Ginugunitan natin si Jesus of Nazareth na kilala ng mga Jews na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Itong debotong ito ay minsan tinanong ko, sabi ko, bakit taon-taon, kahit hindi ka natutulog, ay pumipila ka doon sa Quiapo, sa Translasyon, at sumusunod ka sa milyon-milyon tao? Ano ang dahilan? Ano ang nararamdaman mo? Sabi niya, ginagawa ko ito dahil hindi uso. Ginagawa ko ito dahil minsan ang Diyos, ang Poong Nazareno, ay hindi ako iniwanan. Sa kabila ng aking mga kabigatan na pagsubok sa buhay, hindi niya ako iniwanan. Ang salitang ito ay tumimo sa aking puso. Ang Jesus Nazareno ay hindi nang iiwan. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon natin na mababasa, ay kilalang-kilala natin yung John 3:16. Bata pa lang tayo. Alam na natin, memoryado na natin. Pero alam ba natin ang totoong kahulugan nito sa ating personal na buhay? Dito pinapakita ng Diyos na nung ang tao ay punong-puno ng kasalanan, hindi na niya lang pinanood ang tao na makaranas ng kahirapan dahil sa kasalanan, kundi siya mismo ay bumaba dito sa lupa para maging katulad natin, nakisama, nakihalo sa mga makasalanan, upang siya na mismo ang kumuha ng mga kasalanan na yan. Kaya nga, maitim siya sa Poong Nazareno, ay maitim si Jesus dahil punong-puno siya ng pasakit. Yung dugo ay nangitim na sa kanyang katawan dahil sa pagpapakasakit. Dahil gusto niya tayong iligtas. Gusto niya tayong ialis sa kahirapan, sa kasalanan. Kaya nga hindi ko pwedeng husgahan yung mga taong milyong-milyong deboto sa translasyon. Dahil meron silang pinagdaanan na magandang relasyon sa Diyos. Ako rin ay sa iba't ibang paraan ay maraming beses akong hindi iniwanan ng Diyos. Kaya nga yung mga deboto, mahawakan lang nila yung lubid, ay isang pagpapakita na ang pananampalataya nila ay hindi matatawaran dahil alam nila ang Diyos ay siyang hindi nang iwan at hindi kailanman kinalimutan ang mga tao. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa ating Ebanghelyo ngayon. Ngayong araw na ito ay kapistahan ng Poong Nazareno. Na ibig sabihin, pasalamatan natin ng Diyos. Saan man tayo ngayon, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, may kabigatan ka, may pinagdadaanan ka, may sakit ka, meron kang wasak na relasyon siguro, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa mga anak, may financial problem ka. Ito ang dahilan kung bakit kasama natin si Jesus. Hindi siya nangiiwan. Iwanan ka man ng mga taong kala mo nandyan sila lagi, pero ang Diyos hindi nangiiwan. Kaya kapatid, ito ang pasalamatan natin sa Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. At anumang oras, kasama natin siya. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. At mag-iwan din tayo ng comment. At nawa tayo ay pagpalain ng Diyos. Samahan tayo ng Diyos lagi. Ang Diyos na hindi nangiiwan. God bless and God is good.